Sa isang maliit na barangay sa gilid ng syudad, namumuhay si Jeffrey. Isang simpleng lalaki na nagtatrabaho bilang tagatinda ng pares. Sa bawat araw, nakapwesto siya sa isang iskinita. Bitbit ang kanyang mga paninda. Mula hapon hanggang alas 6 ng umaga. Sa kanyang mga mata, tila hindi umiiral ang pagbabago. Nanatili siyang nakatuntong sa pare-parehong lugar na tila hindi umaayon sa pag-ikot ng mundo. Ang kanyang pananaw ay hindi nakapagbabago mula noong siya ay batang mosmos pa lamang. Para sa kanya, ang pagiging mahirap ay likas na bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano magbago ang kanyang kalagayan. At tila naging bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Isang umaga, habang naglalakad si Jeffrey sa kanyang rutang pangnegosyo, bigla siyang napansin ng isang grupo ng mga lalaki na tila may masamang balak. Sa simula pa lamang, nararamdaman na ni Jeffrey ang tensyon sa paligid. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang nararamdaman at nagpatuloy sa pagtinda ng kanyang mga paninda. Ngunit biglang, isang aksidente ang nangyari. Habang naglalakad si Jeffrey, bigla siyang nabangga ng isang mabilis na motorsiklo. Sa kasamang palad, ang driver ng motorsiklo ay hindi nakita ni Jeffrey dahil sa sobrang bilis ng kanyang takbo. Nawala ng malay si Jeffrey at nang magising na, ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang binti at kamay. May mga sugat siya at namamaga ang kanyang mga kasukasuan. Subalit, kahit sa gitna ng sakit at pagkabahala, hindi nawala ang determinasyon ni Jeffrey na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kasunod ng aksidenteng iyon, isang araw habang nagtitinda si Jeffrey sa isang masukal na kanto, bigla siyang nakatagpo ng isang magnanakaw. Agad na kinuha ng magnanakaw ang pera ni Jeffrey at ang ilang paninda mula sa kanyang mesa. Sa kabila ng kanyang pagtangkang pagdepensa sa kanyang sarili at ang kanyang negosyo, wala siyang magawa laban sa magnanakaw na may dalang patalim. Napilitan siyang manahimik at tanggapin ang pangyayari. Hindi nagtagal, isang gabi habang nagtitinda siya sa kanyang karaniwang lugar, biglang may nagbarilan sa kanyang paligid. Dahil sa takot, nagtago si Jeffrey sa isang sulok at nagdasal na sana ay hindi siya madamay sa kaguluhan. Narinig niya ang mga putok ng baril at ang mga tao na nagpapalitan ng putok. Sa kabutihang palad, walang tumama sa kanya, ngunit hindi niya mapigilang mag-alala para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayari na kanyang naranasan, patuloy na nagpapatuloy si Jeffrey sa kanyang pagtinda. Bagamat may takot at banta sa kanyang kaligtasan, hindi siya sumuko sa laban. Sa halip, itinuring niya ang mga ito bilang bahagi ng kanyang buhay sa eskinita. Sa bawat karanasan ay nagbibigay sa kanya ng leksyon at lakas upang patuloy na harapin ang hamon ng kanyang propesyon. Sa gitna ng mga pangyayaring kakaiba at panganib sa kanyang pagtinda sa eskinita, mayroon din isang kakaibang karanasan si Jeffrey na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang araw-araw na buhay. Isang mag-asawang customer ni Jeffrey ang halos araw-araw kumakain sa kanyang tindahan. Sila ay sina Alex at Leia. Isang masayang mag-asawa na laging nagtitiwala kay Jeffrey sa paghahanda ng kanilang paboritong pares.
Subalit sa likod ng kanilang mga ngiti at kaligayahan, meron palang isang malalim na lihim na hindi alam ni Jeffrey. Sa isang pagkakataon, habang nagkukwentuhan sila sa pagitan ng pag-order at pagtanggap ng pagkain, bigla na lang nagbahagi si Leia ng isang kwento na nagpawasak sa damdamin ni Jeffrey. Ipinagtapat ni Leia na buntis siya at sa tuwing gabi, nagkakaroon siya ng matinding pagnanasa sa Paris na inihahanda ni Jeffrey. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkagusto, may kasamang pangamba si Leia. Ayon sa kwento ni Leia, sa kanilang probinsya, naniniwala sila sa mga aswang. Hindi raw biro ang kapahamakan kapag nagugustuhan ng isang buntis ang isang pagkain ng gabi. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, laging inaaswang ang buntis upang mapahamak ang kanyang dinadalang sanggol. Kaya naman sa bawat pagkagusto ni Leia sa Paris ni Jeffrey, kasama si Alex upang bantayan at protektahan siya mula sa anumang panganib. Sa unang sandali, hindi alam ni Jeffrey kung ano ang gagawin sa impormasyong kanyang narinig. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabahala, ipinangako niya sa mag-asawa na tutulungan silang mag-ingat at magbantay tuwing sila ay bumibili ng pagkain sa kanyang tindahan. Sa pagkakataong iyon, naging mas malalim ang kanilang ugnayan bilang mga kaibigan. Mula noon, sa bawat pagpunta ng mag-asawa sa tindahan ni Jeffrey, palaging kasama ni Alex si Leia upang siguraduhin ligtas ito sa anumang panganib. Sa kabila ng takot at pangamba, patuloy na nagpapakita ng suporta si Jeffrey sa kanilang pamilya. Ang mga gabi sa kanilang munting barangay ay puno ng kwentong kababalaghan at pangamba. Araw-araw, habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan si Jeffrey, naririnig ng mag-asawa ang mga tsismis tungkol sa kanilang kapitbahay na sinasabing aswang. Ang mga kwentong ito ay hindi bago sa kanila. Ngunit kahit ganun pa man karami ang kanilang naririnig, hindi sila nagpapadala sa takot. Sa halip, patuloy silang nagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang mga pananampalataya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging maalam sa mga kwentong ito, may pagkakataon na sumosobra ang takot. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan, bigla na lamang sumabog ang ingay sa kanilang kapitbahay. Naririnig nila ang mga sigaw at mga huni na hindi karaniwan sa isang tahimik na gabi. Sa gitna ng kanilang pangamba, hindi nila maiwasang isipin ang mga kwentong aswang na kanilang naririnig sa araw-araw. At sa kabila rin ng kanilang pangamba, hindi sila sumuko sa kanilang pagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang mga pananampalataya. Sa tuwing naririnig nila ang mga kwentong iyon, nagpakatatag sila at nagtutulungan upang labanan ang takot. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging matatag at pagtitiwala sa isa't isa, patuloy silang nakakaraos sa mga hamon ng buhay. Kahit pa ang mga ito ay nagmumula sa mga misteryo at kababalaghan ng kanilang kapaligiran. Sa kanilang maliit na barangay, may isang matandang babae na pinaghihinalaang may kinalaman sa mga misteryosong pangyayari sa lugar. Siya ay si Aling Siune, isang mukhang laging misteryoso at mistulang may daladalang kapahamakan sa kanyang mga mata. Ang kanyang 4 na lalaking anak ay laging kasama niya. At sila ang pinaghihinalaang mga aswang sa lugar na iyon. Matagal nang naninirahan si Aling Siune sa kanilang barangay. Galing sila sa probinsya,
kaya't ang kanilang mga kilos at pananalita ay tila hindi karaniwan sa mga taga-barangay. Ang mga kwento rin tungkol sa kanilang pamilya na kumakalat sa buong lugar, na nagpapalakas na mga haka-haka tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Sa tuwing dumadaan sila sa paligid, madalas silang mabaling tignan ng mga tao. Ang mga titig na puno ng pag-aalinlangan at takot ay hindi maiwasan tuwing sila ay naglalakad sa kalsada. Ang kanilang katahimikan at misteryo ay nagbibigay ng bagong kulay sa kanilang kapaligiran, na nagdadagdag lamang ng kanilang reputasyon bilang mga pinakahinalaang nilalang sa lugar. Kahit na walang tiyak na ebidensya laban sa kanila, patuloy pa rin silang pinag-iisipan at pinag-uusapan ng mga tao sa barangay. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng pag-aalala at pangamba sa mga taga-barangay, lalo na sa mga gabi ng kadiliman at kababalaghan. Subalit sa kabila ng mga haka-haka at paghihinala, walang sino mang naglakas loob na harapin ang kanilang pamilya ng harap-harapan. Ang takot at pangamba sa kanilang pamilya ay tila nagbubuklod sa mga tao sa barangay, na nagtutulak sa kanila na mananatiling tikom ang kanilang bibig at mag-ingat sa anumang posibleng panganib na maaaring dala ng mga ito. Ang pangamba ni Alex at Leia sa matandang babae at sa kanyang mga anak ay hindi maiwasan. Bawat paglipas ng gabi, nararamdaman nila ang bigat ng responsibilidad na pangalagaan ang kanilang sarili at ang kanilang dinadalang sanggol mula sa anumang panganib na maaaring dala ng mga ito. Bilang isang buntis, mas lalo pang tumindi ang pag-aalala ni Leia sa kanilang kaligtasan. Alam niyang sa kanyang kalagayan, mas lalong maaaring maging biktima siya ng mga aswang. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa, ang bawat paglabas ng kanilang tahanan, ay puno ng pangamba at kaba. Hindi nila mawari kung kailan at saan maglilitaw ang mga ito, kaya't patuloy silang naghahanda at nag-iingat. Sa tuwing sila ay naglalakad pa uwi mula sa tindahan ni Jeffrey, nakatutok palagi ang kanilang mga mata sa paligid, nagbabantay sa anumang hindi karaniwang kilos o presensya. Bawat yugto ng kanilang pag-uwi ay puno ng tensyon na halos umiiral sa bawat paghinga nila. Ang bawat kwento tungkol sa mga aswang, lalo na ang mga haka-haka tungkol sa pamilya ng matandang babae, ay nagpapalakas lamang ng kanilang takot. Ang bawat salita at pagkilos ng kanilang kapitbahay ay tila may kahulugang banta para sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ngunit patuloy pa rin silang nagdadasal, nagtitiwala sa isa't isa. Subalit sa bawat sandaling takot at pangamba, hindi nila malilimutan ang pangangailangan na maging maingat at handa sa anumang panganib na maaaring dumating mula sa mga aswang na kanilang pinanghihinala ang kapitbahay. Ang takot na nadarama ni Jeffrey sa mga aswang na pinaghihinala ang kapitbahay ay hindi maitatanggi. Madalas na iniwan siya ng kanyang mga customer sa kanyang tindahan sa kalagitnaan ng gabi. At sa bawat pagkakataon na iyon, nararanasan niyang bigat ng responsibilidad na mag-ingat sa sarili. Kahit na alam ni Jeffrey ang mga panganib na maaaring idulot ng pag-iisa sa kalsada sa gabi, hindi niya maiwasang magpasya na manatili sa kanyang tindahan. Hindi niya kayang iwan ang mga paninda, hindi lamang dahil ito ang pinagkukunan niya ng kabuhayan, kundi dahil na rin sa kanyang pananagutan sa kanyang mga customer. Bawat pagtanggi niya sa pangamba at takot ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng kanyang propesyon.
Sa bawat gabi ng pag-iisa sa kalsada, patuloy na nagdadasal si Jeffrey at nag-iingat sa paligid. Ang bawat ingay at anumang hindi karaniwang pangyayari ay nagiging sanhi ng pagkalito at pag-aalala sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, patuloy na nagpapatuloy si Jeffrey sa pagtinda. Ang kanyang determinasyon na magtagumpay at magbigay ng serbisyo sa kanyang mga customer ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sa kabila ng mga pangyayaring nakakatakot sa paligid, patuloy niyang pinili ang pagiging matapang at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Sa bawat araw na nagdaan, mas lalong lumalakas ang kanyang loob at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanyang landas. Ang pagiging tapat sa kanyang trabaho at ang pagtitiwala sa sarili ang nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang panganib na maaaring dumating mula sa mga aswang na pinanghihinalahang kapitbahay. Sa bawat gabi sa kanyang tindahan sa eskinita, naririnig ni Jeffrey ang mga hindi karaniwang tunog na nagmumula sa paligid. May mga pagkakataon na maririnig niya ang mga huni ng wakwak na tila nagpapahiwatig ng kababalaghan at panganib. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakarinig, mas pinipili ni Jeffrey na huwag itutok ang kanyang pansin dito. Bilang isang nagtitinda, alam ni Jeffrey na hindi dapat siya magpalamon sa takot. Sa halip na magpahalata sa kanyang mga customer na kinakabahan siya sa mga di karaniwang tunog na maririnig sa gabi, nagpasya siyang manatiling matatag at walang bahid ng kaba sa harap ng kanilang mga mata. Kahit na ang mga huni ng wakwak ay tila nagpapahiwatig ng posibleng panganib, mas pinipili ni Jeffrey na mag-focus sa kanyang trabaho at sa pangangalaga sa kanyang mga customer. Sa halip na magpadala sa takot, nagpapakitang gila si Jeffrey sa pamamagitan ng pagiging profesional at matapat sa kanyang tungkulin. Kaya naman sa kabila namang misteryong tunog na kanyang naririnig sa paligid, ang pagpapakatatag at pagtitiwala sa sarili ang nagbibigay kay Jeffrey ng lakas na harapin ang anumang hamon na dala ng gabi. Sa ganitong paraan, patuloy siyang nakakaraos sa mga hamon ng kanyang propesyon bilang isang nagtitinda sa eskinita. Sa bawat araw na nagdaan, tila lumalala at mas dumarami ang mga kwento tungkol sa mga aswang sa kanilang maliit na barangay. Ang takot at pangamba ay unti-unting kumalat sa buong komunidad na nagdulot ng pagkawatak-watak at pag-aalala sa mga tahanan. Naging sanhi ito ng mas malalim na takot kay Jeffrey na hindi na lamang nababahala para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng kanyang mga customer at mga kapwa taga-barangay. Sa kanyang paghahanap ng kasama sa pagtitinda, natagpuan ni Jeffrey si Manuel, isang probinsyanong naninirahan din sa kanilang barangay. Katulad ni Jeffrey, si Manuel ay naniniwala rin sa mga kwentong aswang at ang kanilang probinsya ay may sariling mga kwento tungkol sa mga kababalaghan. Nagkasundo silang magtulungan sa kanilang mga gawain sa pagtitinda, hindi lamang upang magkaroon ng kasama sa harap ng takot, kundi pati na rin upang magbigay ng proteksyon at kapanatagan sa kanilang mga customer. Sa pagtutulungan nila, mas naging matatag ang kanilang loob at mas kampante silang harapin ang mga hamon ng gabi. Sa bawat araw na kasama niya si Manuel, unti-unti nang nawala ang kanyang takot at pangamba. Ang kanilang samahan ay nagbibigay sa kanila ng lakas at katapangan na nagpapalakas ng kanilang determinasyon na patuloy na harapin ang mga hamon ng buhay.
Sa kabila ng takot at pangamba na bumabalot sa kanilang barangay, ang pagkakaisa at pagtutulungan ni Jeffrey at Manuel ay nagpapakita ng lakas at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Sa ganitong paraan, patuloy silang nakakaraos sa bawat araw, handa at matabang. Kahit na naisip na Jeffrey at Manuel na lumipat na ng pwesto para makaiwas sa takot at pangamba, nadala ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Napagtanto nilang walang magagawa dahil mas kumikita sila sa kanilang kasalukuyang lugar. Sa loob ng kanilang barangay, ang tindahan ni Jeffrey at Manuel ay isa sa mga pinakamabisang negosyo. Ang kanilang lokasyon ay malapit sa mga residente at madalas na dinadayo ng mga customer. Dahil dito, mas marami silang nililikom na kita kumpara sa ibang lugar. Bilang mga negosyante, mahalaga sa kanila ang kita at kabuhayan ng kanilang pamilya. Kahit na may mga pagsubok at hamon sa kanilang kasalukuyang lokasyon, pinipili nilang manatili dahil dito nila nakakamtan ang mas mataas na kita na nagbibigay ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Kahit na may takot at pangamba, ang pangangailangan para sa kabuhayan at kabuhayan ng kanilang pamilya ang nagiging prioridad ni Jeffrey at Manuel. Kaya't bagamat alam nilang may panganib sa kanilang lugar, pinipili nilang manatili at harapin ang mga ito. Sa halip na magriskong lumipat at mawala ng pinagkukuhanan ng kabuhayan. Sa ganitong paraan, may pangamba man at takot, patuloy silang nagpapatuloy sa kanilang mga gawain. At kakayanin na harapin ang anumang hamon na dadating sa kanilang buhay. Jeffrey, alam mo bang may naririnig akong kakaiba tuwing gabi habang tayo ay nagtitinda dito sa kalye? Oo, Manuel. Nararamdaman ko rin ang mga di karaniwang tunog na iyon. Parang hindi na nga normal ang ating mga gabi dito sa barangay. Tama ka. Alam mo ba, may mga kwento sa amin sa probinsya tungkol sa mga aswang na wakwak. Sinasabi kong maririnig mo ang kanilang huni, malapit na silang dumating. Talaga? Kaya pala't ang daming nagkukwento tungkol sa mga aswang dito sa atin. Pero hindi ba dapat nating gawa ng paraan para hindi tayo maapektuhan? Oo nga, Jeffrey. Pero sa totoo lang, natatakot na rin ako. Gusto ko sanang lumipat ng pwesto. Pero alam mo naman ang sitwasyon. Mas kumikita tayo dito. Oo nga eh. Hayaan mo pare. Mahirap talagang magdesisyon. Pero sa tingin ko, kailangan nating mag-ingat at magtulungan. Pagkasakaling masolusyonan natin ang problema. Tama ka rin doon. Siguro nga. Magtulungan tayo at magsama-sama para sa kaligtasan nating lahat. Ganyan nga, Manuel. Magtulungan tayo. Kaya natin ito. Sa isang gabing puno ng kakaibang tensyon, bumalik ang mag-asawang Alex at Leia sa tindahan ni Jeffrey upang kumain. Sa unang pagkakataon, napansin ni Jeffrey ang kanilang agaran at mabilis na pagdating, na tila may kaugnayan sa hindi karaniwang pangyayari sa kanilang barangay. Habang kumakain ng mag-asawa, hindi napigilang magtanong ni Jeffrey tungkol sa kanilang agaran at maagang pagdating. Hindi nagtagal, ibinahagi naman ng mag-asawa ang nakakabahalang balita na kanilang naririnig sa mga kapitbahay. Narinig namin sa mga kaibigan namin na mayroong biktima ng aswang sa kabilang bahagi ng barangay. Paliwanag ni Alex habang nag-aalala sa kanyang mukha. Totoo ba yun? Gulat na tanong ni Jeffrey. Hindi makapaniwala sa narinig. Oo, Jeffrey. Nakakatakot nga eh. Sabi ng mga kaibigan namin may bangkay na napagkamalan daw na biktima ng aswang. Ang tiyan ay may bakas ng kagat ng wakwak
at ang ulo ay parang sinipsip ang utak. Nakakatakot na, hindi magandang nangyayari sa ating barangay. Dagdag ni Leia na tila nahihirapang ikwento ang mga pangyayari. Ang kwento ng mag-asawa ay nagdulot ng malalim na pag-aalala sa kanyang puso. Hindi niya maitatangging ang kaba sa harap ng posibleng panganib na dumarami sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng takot ay nananatili siyang matatag at nagpagpasyahang magpatuloy sa kanilang gawain. Handa nang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Nang marinig ni Jeffrey ang mga kwento ng mag-asawang Alex at Leia tungkol sa nakakabahalang pangyayari sa kanilang barangay, hindi maiwasang bumalot sa kanyang puso ang malalim na pangamba. Ang bawat salita ng mag-asawa ay tila nagdulot ng mga kakaibang imahinasyon sa kanyang isipan na nagpapalakas palalo sa takot na kanyang nararamdaman. Sa bawat kwento tungkol sa mga aswang at sa kanilang mga maaaring biktima, ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng kanyang mga customer ay tila nagiging mas mabigat. Ang takot na maaaring may mga aswang sa kanilang paligid ay tila sumisilip sa bawat sulok ng kanyang isipan na nagdudulot ng hindi mapigilang kaba at pangamba. Ang mga pangyayari sa kanilang barangay ay nagdulot ng malalim na awa sa puso ni Manuel at Jeffrey. Sa bawat kwento at balita tungkol sa mga biktima ng mga aswang, tila nararamdaman nila ang bigat ng pangyayaring iyon sa kanilang sarili. Ang takot na maaaring sila rin ang maging biktima ay tila sumisidhi sa kanilang mga puso at isipan. Bilang mga nagtitinda sa kalye na araw-araw ay naiiwan na gising sa labas, ang kanilang takot ay lalo pang tumitindi. Walang anumang pwedeng pagtataguan o puwang na maaaring paghinga ng kapanatagan mula sa mga potensyal na panganib. Ang bawat sandaling naglalakad sila sa kalye, tila may dagok ng pangamba na sumusuntot sa kanilang damdamin. Ang awa para sa kanilang kabaryo ay tila hindi lamang naaapektuhan ang kanilang emosyon, kundi pati na rin ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nila matiis ang ideya na isang araw sila rin ay maaaring maging biktima ng mga aswang. Ang pagiging walang kakayahang lumikas o magtago ay nagpapalakas pa sa kanilang takot at pangamba. Ang pagkakaroon ni Jeffrey ng kasamang probinsyano na si Manuel ay naging isang malaking biyaya sa kanya, lalo na sa harap ng mga pangamba at takot na dala ng mga kwento tungkol sa mga aswang sa kanilang baryo. Dahil sa probinsyano si Manuel, mayroon siyang kaalaman at karanasan sa mga tradisyon at pangontra laban sa mga aswang. Ang kanyang kaalaman sa mga ritual at pamahain mula sa kanyang probinsya ay naging isang mahalagang sandata sa kanilang laban at laban sa mga panganib na maaaring dumating mula sa mga aswang. Bilang taga-probinsya, marami siyang natutunan ng mga pamahiin at ritual mula sa kanyang lugar na maaaring makatulong sa kanilang kaligtasan. Maaaring ito ay mga panalangin, orasyon, o mga simpleng pag-iingat na maaaring gawin upang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga aswangit. Dahil sa kaalaman at karanasan ni Manuel, naging mas kampante at handa silang harapin ang anumang hamon na dala ng gabi. Ang kanyang pagiging probinsyano ay nagbigay sa kanila ng pag-asa at kapanatagan sa harap ng mga pangamba na kanilang nararamdaman. Sa isang malamig na gabi, habang wala na ang mga customer sa kanilang tindahan, nagsimulang mag-usap sina Jeffrey at Manuel
Ngunit biglang napansin nila ang isang babae na tila nahuli na ng uwi at nakainom. Pasuray-suray na naglalakad sa kalye at agaw ang kanilang pansin. Hindi nila maipaliwanag ang kakaibang pagkilos ng babae at kaagad na nakadaang ito at nawala sa kanilang paningin. Sa paglipas ng gabi, hindi sila nakapagligpit ng kanilang paninda. Ngunit kinabukasan, agad nilang nabalitaan ang nakakabahalang pangyayari. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa talahiban na tila inatake ng isang mabangis na nilalang. Ang babae ay walang buhay na natagpuan at sa pagsilip nila sa bangkay, gumapang sa kanilang balahibo ang takot dahil napagtanto nilang iyon nga ang babae na kanilang nakitang pasuray-suray nitong nakaraang gabi. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mas malalim na takot sa mga puso ni na Jeffrey at Manuel. Hindi nila may iwasang isipin na maaring sila rin ang maging biktima ng mga ganitong kaganapan sa kanilang barangay. Ang kakaibang kilos ng babae at ang nakakatakot na pagtatapos ng kanyang buhay ay nagdulot sa kanila ng malalim na takot para sa kanilang sariling kaligtasan. Sa harap ng mga pangyayaring nakakabahala at nakakatakot sa kanilang barangay, napipilitang harapin ni Jeffrey ang kanyang mga takot at pangamba. Subalit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na labanan ng takot, hindi niya maitago ang pag-iyak sa likod ng kanyang mga nalalaman. Ang pag-iyak ni Jeffrey ay hindi lamang bunga ng kanyang takot, kundi pati na rin ang kanyang pagkabahala para sa kaligtasan ng kanyang sarili at kanyang mga customer. Hindi niya kayang pagtaguan ang kanyang mga damdamin, lalo na't nararanasan niya ang bigat na dulot ng mga pangyayaring nagaganap sa kanilang barangay. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, hindi niya nagawang takasan ang dahilan kung bakit siya natatakot. Alam niya na kailangang harapin at harapin ang mga hamon. Ngunit ang kanyang takot ay tila humahadlang sa kanya upang gawin ito ng may katiyakan at lakas ng loob. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko mapigilang mag-alala para sa ating kaligtasan at sa mga customer natin. Pare-pareho tayong nag-alala. Hindi ko rin alam kung paano tayo lalaban sa mga aswang na iyan. Bawat gabi, parang nakatutok na ang takot sa atin. Oo nga hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, bawat hakbang natin ay maaaring maging huli na natin. Pero pare, kailangan nating maging matatag. Hindi tayo pwedeng sumuko sa takot. Kailangan nating protektahan ang ating sarili at ang ating mga customer. Oo nga Manuel, pero paano? Paano natin lalabanan ang mga aswang na ito? Wala tayong laban sa kanila. May alam akong mga pamahiin at ritual mula sa amin sa probinsya. Baka sakaling makatulong ito sa atin. Kailangan nating magtulungan at magsama-sama. Tama ka Manuel, kailangan nating magtulungan. Hindi tayong pwedeng mag-isa sa laban na ito. Kailangan nating maging matapang at magkaisa. Oo pare, kaya natin ito. Magtulungan tayo at magtiwala sa Diyos. Tayo ang magpapalaya sa takot na ito. Salamat Manuel. Salamat at nandito ka. Kaya natin ito. Magkasama tayo. Oo pare. Magkasama tayo sa labang ito. Tayo ang magtatagumpay. Sa pagdating ng hapon, bigla na lamang dumagsa ang mga customer sa tindahan ni Jeffrey na nag-aabang na maghain ng kanilang mga order at kumain. Habang naglilingkod at nag-aasikaso sa mga customer, hindi napigilan ni Jeffrey na mapansin ang 4 na lalaki
na nakatambay sa harap ng kanilang tindahan. Marami sa mga customer ang tila hindi pumansin sa presensya ng mga lalaki. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Jeffrey ang kanilang mga tingin na tila minamatyagan ang mga kumakain sa loob ng tindahan. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, tila lumalalim ang pagdududa ni Jeffrey sa kanilang tunay na layunin. Bigla dumating ang mag-asawang Leia at Alex, at sa kanilang pagdating, napansin ni Jeffrey ang isang pagdila sa labi ng isa sa apat na lalaki na tila natatakam at may matulis na mga titig sa sinapupunan ni Leia. Isang maras na pangamba ang biglang dumapo sa puso ni Jeffrey na nagpabuhos ng kaba sa kanyang katawan. Sa kanyang nararamdaman, hindi na nagdalawang isip si Jeffrey at dinaan na lamang sa sinyas ang pagbabala sa mag-asawa. Sa simpleng senyas na iyon, ipinapaalam niya sa kanilang mga customer na mayroong peligro na kanilang kakaharapin. Ang kanyang galaw ay nagpahayag ng agad na pagkilos mula sa mag-asawa na tila biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula sa kalma at kasiyahan patungo sa pagkabahala. Nang malaman ni Jeffrey at Manuel ang panganib na tila sumasalanta sa mag-asawang Leia at Alex, hindi na nila napigilang mag-alala. Bigla na lamang umaray si Leia na tila nababalot ng labis na sakit at paghilab sa kanyang tiyan. Ang pagdating ng biglang sakit ni Leia ay agad na nagpapahala kay Jeffrey at Manuel na hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Hindi sila nagatubiling magtulungan upang alalayan si Alex na agarang makauwi at makapagpahinga ang kanyang asawa. Walang nagawa si Jeffrey at Manuel kundi tulungan si Alex na alalayan si Leia sa pagsakay ng tricycle upang mabilis na makarating sa kanilang tahanan at makapagpahinga ang babae. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, ang bawat pagkilos ay tila nababalot ng takot para sa kaligtasan ng mag-asawa. Sa kabila ng kanilang kaba, ipinamalas nila ang kanilang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa na handang magbigay ng suporta at gabay sa oras ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, nakamit nila ang layunin na agarang maiuwi si Leia at makapagpahinga ang babae. Bagamat puno ng pangamba ang kanilang mga puso, ang kanilang pagiging handang magmahal at mag-alaga sa isa't isa ay nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa kanilang mga puso. Pare, hindi ko alam kung anong nangyari kay Leia kanina. Parang bigla na lamang sumakit ang tiyan niya at nagkaroon ng paghilab. Oo nga, Jeffrey. Nakakabahala nga. Pero may narinig akong kwento dati tungkol sa mga aswang na nangangain ng mga sanggol sa sinapupunan ng buntis. Aswang? Pare, hindi mo naman siguro sinasabi na totoo yun. Na may mahika sila na pumatay ng sanggol sa sinapupunan. Hindi ko rin alam pare, pero maraming kwento sa probinsya tungkol sa mga ganitong pangyayari. Sinasabing ang mga aswang ay gustong kunin ang mga sanggol sa mga buntis para gawing pagkain. Mabango daw kasi iyon. Grabe naman yun pare. Kung totoo man yun, paano natin sila maiiwasan? Hindi ko lang pare, pero kailangan nating mag-ingat at maging handa sa anumang mangyari. Sa gabing iyon, ang takot ay nakapaligid sa kanila na tila humahadlang sa bawat hakbang nila. Ang mundong dating malawak at puno ng buhay ay unti-unting lumiliit habang ang presensya ng mga aswang at ang kanilang mga pamilya ay tila dumadagundong sa paligid. Hindi umalis ang apat na binata na pinaghihinalaan nilang mga aswang na tila nag-aantay sa harap ng kanilang tindahan.
na para bang mga hunyangong nagmamasid sa kanilang mga biktima. Ang bawat kilos na mga ito ay nagdudulot ng malalim na pangamba sa mga puso ni na Jeffrey at Manuel na hindi nila alam kung kailan at kung paano sila aatakihin. Sa bawat saglit na kanilang pinagmasdan ang mga ito, tila lumiliit ang kanilang mundo. At ang pag-asa ay tila humahapay sa paglipas ng bawat oras. Ang takot na kanilang nararamdaman ay tila sumasalampak sa kanilang mga balikat na nagpapalalim sa kanilang pangamba at agam-agam sa hinaharap. Sa kabutihang palad, ligtas naman silang nakatapos sa kanilang araw ng pagtitinda na walang nangyaring masama sa kanilang mga customer. Ngunit ilang araw pagkatapos napansin nilang hindi na tumutungo ang mag-asawang Leia at Alex sa kanilang tindahan. Ang pagkawala ng mag-asawa ay hindi nagpapalagpas sa kanilang pansin. At hindi nila maiwasang mag-alala at magtanong-tanong sa nangyari. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, nagulat at nagimbal sila sa natuklasan. Si Leia ay nakunan at kritikal ang kondisyon sa ospital. Nag-aagaw buhay ito. Ang balita ay tila isang malakas na sampal sa kanilang mga puso. At alam nilang may kinalaman ang mga aswang sa kalanos-lunos na sinapit ni Leia. Nanginginig ang takot sa kanilang mga mata at ang kanilang katawan ay nanginig sa pangamba at galit sa mga hayop na nagdulot ng pinsala sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang pag-aalala para kay Alex at Leia ay nagdulot ng mas mabigat na pasakit na hindi nila matiis na marinig ang balitang ito. Pare, hindi ako makapaniwala na nangyari iyon kay Leia. Grabe ang bilis ng pangyayari. Oo nga pare, sobrang biglaan. Paano kaya nangyari iyon? Hindi ko rin matanggap. Alam mo pare, parang kailan lang kasama pa natin sila rito sa tindahan. Masayang masaya. Ngayon nasa ospital na si Leia, nanganganib pa ang buhay. Sobrang sakit sa loob pare. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari yon. Sobrang bait pa naman nila at mabuti sa mga customer. Oo nga pare. Parang walang katakutan sa mundo ang mag-asawa. Tapos bigla na lang ganito ang nangyari. Ang bigat sa pakiramdam. Siguro dapat tayong mag-ingat palalo. Hindi natin alam kung sino pa ang maaaring maging biktima ng mga aswang. Tama ka pare. Kailangan nating maging maingat at magtulungan para sa kaligtasan ng lahat. Sana makabangon si Leia at maghilom ng sugat ng kanyang puso at katawan. Oo nga pare. Magdasal tayo para sa kanila. Sana makaraos tayo sa mga pangyayaring ito nang walang masamang mangyari pa. Sa kabila ng mga pangyayaring nagdulot ng takot, pinili na Jeffrey at Manuel na manatiling matatag at magtiwala sa pagdating ng isang magandang panahon sa kanilang baryo. Sa bawat pangyayari at sa bawat kaba, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang buhay ng may pag-asa at pananalig na darating ang araw na mawawala rin ang mga aswang sa kanilang lugar. Nagtatagpo ang kanilang mga mata sa mga bituin sa kalangitan. Habang pinapanood nila ang tila walang hanggang gabi na nagbibigay ng liwanag sa kanilang kinatatayuan. Sa kabila ng dilim at takot na bumabalot sa kanilang paligid, nakatutok sila sa liwanag ng pag-asa na nag-aalab sa kanilang mga puso. Sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap, naisipan nilang ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya ay ang pinakamabisang sandata laban sa kadiliman. Sa tuwing nadarama nila ang pag-aalab ng takot at pangamba, pinapalakas nila ang kanilang kalooban at nagpupunyagi na manatili sa kanilang landas ng pag-asa at pananampalataya. Nagpasya silang magtulungang magdasal at magtiwala sa mga kabutihang mangyayari sa hinaharap.
Sa bawat pagtitiwala, patuloy nilang inaasam ang isang panahon ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang baryo, kung saan ang kadiliman at takot ay wala ng puwang. Sa piyesta ng kanilang baryo, napakaraming tao ang nagdagsaan upang makikiisa sa masiglang selebrasyon. Ang mga kalye ay napuno ng mga tao na naglakad-lakad, habang ang mga tindahan ni na Jeffrey at Manuel ay abala sa pagluluto at paghahanda para sa mga customer. Napakarami ang dumayo para mag-enjoy sa magarbong selebrasyon, at ang mga tindahan ay nababalot ng masayang sigla at halakhak ng mga taong nag-i-enjoy sa mga handa. Ngunit unti-unting paglalim ng gabi, nagbago ang atmosfera ng kasiyahan. Napansin niya na Jeffrey at Manuel ang paglitaw ng mag-iinang aswang sa paligid nila, na parang mga aninong naglalakad sa dilim. Ang mga mata ng mga aswang ay tila naglalabas ng kakaibang ningas na nagpapahiwatig ng kanilang mga lihim na layunin. Sa kabila ng kasiyahan at ingay ng kapiyastahan, ang paglitaw ng mga aswang ay nagdulot ng malamig na simoy ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Hindi nila maiwasang mag-alala sa kaligtasan ng kanilang mga customer at ng kanilang sarili sa harap ng potensyal na panganib. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pangamba, nananatili silang matatag at nagsikap na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo sa mga customer. Pinipilit nilang magpamalas ng kalmaduhan at determinasyon. Bagamat ang takot ay patuloy na sumasalampak sa kanilang mga puso, maraming buntis at mag-asawa ang dumayo sa tindahan ni na Jeffrey at Manuel upang magpahinga at kumain. Sa oras na iyon, napansin nila ang pag-aligid ng mag-iinang aswang sa kanilang tindahan, na parang mga hunyangon na nagmamasid sa kanilang mga biktima. Hindi na nila mapigilan ang kanilang pagkabahala at pangamba sa kaligtasan ng mga customer, lalo na mga buntis at mga mag-asawa. Dahil dito, nagpasya si Manuel na kausapin ang mag-iina at nakaiusap na huwag na silang tumambay sa paligid ng kanilang tindahan dahil sa dami ng mga taong nakaupo roon. Ngunit sa halip na tumugon ng maayos, tila bingi ang mga ito at nagpatuloy lamang sa kanilang nakakatakot na ngiti. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang mga mata ay naglalabas ng kakaibang panakot at pagpahamak. Dahil sa hindi pagtugon ng mag-iina at sa pagpapatuloy lamang ng kanilang nakakatakot na presensya, hindi na pinahaba ni Manuel ang usapan. Hinayaan na lamang nila ang sitwasyon. Sa kabila ng kanilang kaba, hindi nila pinapabayaan ang kanilang responsibilidad bilang naglilingkod sa kanilang komunidad. Bagkus, patuloy silang nagtataguyod ng kapayapaan at kaligtasan para sa lahat, kahit na ang mga panganib ay tila kumukulo sa paligid. Kahit gabi na at may selebrasyon sa baryo, hindi pa rin nagpapabaya sina Jeffrey at Manuel sa kanilang mga customer. Patuloy silang naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo anuman ang oras ng gabi. Ngunit sa isang sandali, napansin ni Jeffrey sa gilid ng kanyang mga mata na pumunta sa talahiban ng mag-iinang aswang. Napalitan ng kaba at takot ang kanilang damdamin ng masaksihan ni Jeffrey ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang pagpapalit ng anyo ng mga aswang mula sa kanilang tao na anyo tungo sa kanilang tunay na anyo bilang mga nilalang ng dilim. Ang pagpapalitan yun ng mga aswang ay isang nakakatakot na eksena na karaniwang pinapahayag lamang sa mga kwento at alamat. Subalit ngayon ay nangyari sa mismong harapan ni Jeffrey.
Sa kanilang pagpapalitan niyo, ang mga aswang ay nagdulot ng mga palakpak ng kanilang mga balat. Ang kanilang mga mata ay nagniningning ng kakaibang liwanag na hindi katulad ng sinuman, at ang kanilang mga ngipin ay tumutuklaw at kumukurap sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magbago. Nagiging mas makapal ang kanilang mga buhok at nagbabago ang kanilang hugis, pati na rin ang kulay ng kanilang balat. Sa pagpapalit ng kanilang anyo, ang mga aswang ay nagmumukhang mas mapanganib at nakakatakot, na nagdulot ng matinding takot at pangamba kay Jeffrey. Nang masaksihan ni Jeffrey ang pagpapalit anyo ng mga aswang mula sa tao tungo sa kanilang tunay na anyo, tila nabaklas ang mga matatag na paniniwala niya at sinapit niya ang kakaibang pagkabahala na hindi pa niya nararamdaman noon. Ang kanilang katauhan bilang mga aswang ay hindi lamang nagdulot ng takot sa kanyang puso, kundi pati na rin ang isang uri ng pagniningning na nagmula sa kanyang mismong kalooban. Ang mga aswang sa kanilang bagong anyo ay nagdala ng dilim at kababalaghan sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga mukha ay tila nilalaro ng animoy ng kadiliman, at ang kanilang mga kilos ay puno ng pagmamalupit at kasamaan. Ang mga ito ay hindi na ang mga kapitbahay na nakikita nila sa araw-araw, kundi mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga anyo ng tao upang magtago sa kanilang mga biktima. Ang kanilang pagpapalitan niyo ay hindi lamang simpleng pagbabago ng anyo, kundi isang malupit na pagpapahayag ng kanilang likas na kakayahan bilang mga nilalang ng dilim. Sa bawat galaw nila, lumukas ang pangamba ni Jeffrey sa puso, at ang kanilang pananampalataya sa kaligtasan ng kanilang baryo ay tila naglalaho sa harapan ng kanilang mga matang nakakatakot. Sa sandaling iyon, ang pangarap na mawala ang mga aswang sa kanilang baryo ay tila naglaho. Sa harap ng katotohanan, ang kadiliman ay patuloy na nananatili sa kanilang gitna. Ang kanyang pag-asa at pananampalataya ay nasusubok sa harap ng katotohanan. Ang laban sa kasamaan ay hindi lamang isang simpleng pakikibaka, kundi isang walang tigil na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa pagkakalabit ni Jeffrey kay Manuel upang makita ang kanyang nasaksihan, ang dalawa ay naglingon, ngunit napagtanto na wala na ang mga aswang sa kanilang paningin. Ang pagkawala ng mga ito ay nagdulot ng bagong antas ng takot sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung nasaan na ang mga aswang at kung ano ang kanilang maaaring gawin. Ang takot na nararamdaman nila noon ay tila nagmula sa kawalan ng kaalaman sa anumang maaaring mangyari. Ang kanilang mga isipan ay puno ng mga posibleng senaryo, mula sa muling pag-atake ng mga aswang hanggang sa paggawa nila ng mga karumal-dumal na bagay sa kanilang komunidad. Ang kanilang mga puso ay naglalaman ng takot sa kawalan ng kapayapaan at seguridad na dating nadarama nila. Sa harap ng mga pangyayaring ito, ang dalawa ay nagkakapit-bisig sa kanilang takot at nagtulungan upang magpatuloy sa kanilang mga tungkulin. Bagamat puno ng pag-aalala at pangamba ang kanilang mga puso, hindi nila pinapabayaan ang kanilang responsibilidad. Sa halip, pinili nilang maging matatag at matulungan sa harap ng hindi tiyak na kinabukasan. Ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa at ang kanilang determinasyon na labanan ng takot ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon na dala ng mga aswang o anumang iba pang uri ng kagipitan. Sa bawat hakbang na kanilang gagawin, ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa ay maglilingkod bilang kanilang gabay at proteksyon laban sa mga mapanganib na naghihintay sa kanilang landas. Pare, wala na sila. Nawala na ang mga aswang. Totoo ba yon? Hindi na natin sila makikita.
Oo pare, paglingon natin wala na sila. Pero hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Nakakatakot naman yun. Baka magbalik sila at gawin ulit ang mga karumal-dumal na bagay. Oo nga pare, hindi natin alam kung ano ang kanilang plano. Pero dapat tayong mag-ingat pa rin. Tama ka pare. Hindi natin dapat waliwalain ang posibilidad na bumalik sila. Kailangan nating maging handa sa anumang mangyari. Oo nga pare, kailangan nating maging maingat at magtulungan para sa kaligtasan. Sa paglipas ng gabi at paghupa ng pistahan, hindi nila inasahang maglunsad ang kanilang mga kapitbahay ng kanilang mga hinaing. Nagtaka sila ng maraming tao ang nagtungo sa kanilang mga tahanan, nagbabahagi ng kwento ng lungkot at takot. Nalulumbay ang mga kababaryo habang nagkukwento ng kanilang mga karanasan. Madami ang namatayan ng kanilang mga alagang hayop, manok, baboy, aso, at pati na mga baka at kalabaw. Hindi ito ordinaryong pagkamatay, sapagkat ang kanilang mga hayop ay natagpuan na lamang na patay at may sugat na tila galing sa isang malaking hayop. Wala silang ibang pinaghihinalaan kundi ang mga aswang. Ang bawat tahanan ay puno ng lungkot at pangamba. Hindi nila alam kung paano magpapatuloy sa harap ng trahedyang ito. Ang kanilang mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan at kaligayahan ay nawala sa isang iglap. Ang mga tanawin ng kanilang pamayanan ay puno ng kalungkutan at pangamba. Nang maranasan nila ang ganitong pangyayari, nagmulat sila sa katotohanan na ang mga aswang ay hindi lamang mga alamat o kwento sa mga libro. Sila ay mga tunay na banta sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Ang takot ay kumakalat sa kanilang komunidad at hindi na nila alam kung paano haharapin ang anumang susunod na pangyayari. Nang magkasundo ang mga kababaryo na kumilos laban sa mga aswang, nagpasya silang magtawag ng albularyo upang tulungan silang mapuksa ang mga ito. Ang desisyon na ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na labanan ang kasamaan at protektahan ang kanilang komunidad mula sa anumang panganib. Nang dumating ang albularyo sa kanilang baryo, siya ay sinalubong ng mga taong puno ng takot at pangamba. Subalit sa kabila ng kanilang mga damdamin, sila ay puno na rin ng pag-asa at pananalig sa kakayahan ng albularyo na labanan ang mga aswang. Sa pagdating ng albularyo ay agad siyang nagtungo sa mga bahay-bahay upang suriin ang mga palatandaan ng presensya ng mga aswang at upang simulan ang ritual ng paglilinis at pagsusugo sa kanilang komunidad. Una, nagdao siya ng ritual na pagpapakabanal sa bawat tahanan, kung saan siya ay nagdasal at nagpapahayag ng mga banal na salita upang linisin ang bawat sulok ng baryo mula sa masamang elemento. Kasabay nito, nagdala siya ng mga banal na gamit at mga halaman na kilala sa kanilang kapangyarihan laban sa kasamaan. Pagkatapos ng ritual na ito, sinimulan niya ng isang masusing pagsusuri sa mga hayop na namatay. Nagsagawa ng mga ritual at panalangin upang alisin ang mga kululuwa ng mga ito na maaaring maging biktima ng mga aswang. Sa tulong ng mga taga-barangay na handang mag-alay ng kanilang pananalig at kooperasyon, nagpatuloy ang albularyo sa kanilang mga ritual at panalangin sa buong baryo. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang lakas ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa ay lumalakas din. Sa pagtatapos ng kanyang ritual at panalangin, ang albularyo ay nag-iwan ng mga gabay at paalala sa kanilang komunidad upang patuloy na mag-ingat at manatiling nagdadamot sa kanilang pananampalataya sa kabutihan. Ang kanyang presensya at mga gawain ay nagdulot ng pag-asa at lakas sa kanilang komunidad habang naglalakbay sila patungo sa landas ng kaligtasan at kapayapaan. Nang maibigay ng gabay ang albularyo,
agad namang kumilos ang mga taong sa bawat tahanan, sa pag-asa na mapanatili ang kaligtasan laban sa mga aswang. Ang mga kabayan ay nagtungo sa kanilang mga anihan at ninilabas ang mga supot ng asin. Sa tuwing may kakaibang pangyayari o anumang bagay na magdudulot ng panganib, ang asin ay kilala sa kanilang bisa na maging pangontra laban sa kasamaan. Bukod pa rito, naglagay rin sila ng mga bawang sa mga estratehikong lugar sa kanilang mga tahanan. Ang bawang ay hindi lamang kilala sa kanyang panlasang amoy, kundi pati na rin sa paniniwala na ito ay makapangyarihan, pangontra sa mga malignong nilalang, tulad ng mga aswang. Sa pamamagitan ng paglalagay ng bawang sa kanilang mga pintuan, bintana at mga sulok ng kanilang mga bahay, umaasa silang mapipigilan nila ang anumang masamang elemento na pumasok sa kanilang pamayanan. Sa tindahan naman ni Jeffrey at Manuel, hindi sila nagatubiling maglagay ng mga bawang at asin sa paligid ng kanilang tindahan. Sa kanilang pagiging pinuno ng kanilang negosyo, sila ay nagpasyang maging halimbawa sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pangontra sa kasamaan. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, ang bawang at asin ay hindi lamang mga kagamitan sa pang-araw-araw, kundi simbolo rin ng kanilang pagtitiwala sa mga sinaunang pamahiin at kaalaman ng kanilang mga ninuno. Ito ay nagpapakita ng panantilihing ligtas ang kanilang pamayanan mula sa mapanganib na puwersa ng kadiliman. Sa gabing iyon sa parisan, habang si Jeffrey ay natutulog, si Manuel lamang ang nagbantay. Sa pagmamasid niya sa paligid, bigla niyang napansin ang isang lalaki na may nakakatakot na mukha, na paatras na naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Agad na sumigaw si Manuel. "Jeffrey, gising. May dumating na banta." Sa kanyang pag-aalala, agad niyang naisip na protektahan ang kanilang tindahan at ang kanilang sarili. Walang katiyakan kung ano ang intensyon ng lalaki na tila may masamang balak. Sa kanyang pag-aalab ng damdamin, isang impulsibo at agresibong galaw ang kanyang ginawa. Dahil sa kanyang pagkataranta, agad na kumuha si Manuel ng garapon na puno ng katas na mga kalamansi. Walang pasabali niyang ibineto ito sa isang direksyon ng lalaki, na tila nagsilbing isang pangunahing depensa laban sa posibleng panganib. Sa sandali, ang katas ng kalamansing ay dumampi sa balat ng lalaki. Agad niyang napansin ang reaksyon nito. Nakita niyang mabilis ang reaksyon ng balat ng lalaki sa pagkakadampot ng katas ng kalamansi. Ang usok na nagmula sa balat nito ay isang malinaw na sinyalis na ito ay isang aswang. Ang malakas na sigaw ng lalaki habang tumatakbo palayo ay nagpapatunay lamang sa katotohanan ito. Matapos ang insidenteng iyon, si Manuel ay nagpadala ng mainit na pagbati kay Jeffrey. Nagbibigay alam sa kanya sa pangyari at nagpapakalma sa kanyang inisip. Sa sandaling nakaharap ni Manuel ang aswang, bumilis ang tibok ng kanyang puso at napalunok siya ng malalim. Ang takot ay bumalot sa kanyang katawan at habang humahabol ang kanyang hininga, naramdaman niyang bigat ang sitwasyon ng kanilang kinakaharap. Hindi niya inasahan na magiging personal niyang makakasalubong ang isang aswang sa kanilang baryo. Sa kabila ng kanyang takot, hindi nagtagal si Manuel sa pag-aalinlangan. Sa halip na magpapaniko o magpakaunahan sa takot, agad siyang nag-isip kung ano ang nararapat na gawin sa gitna ng sitwasyon. Sa kanyang pagiging mabilis na mag-isip at pagiging maalam sa mga panlaban sa mga aswang, natuklasan niya ang tamang aksyon na dapat gawin.
Kahit na ang kanyang puso ay bumabalot ng takot, tagumpay si Manuel na mapanatili ang kanyang katinuan ng isip. Sa halip na magpadala sa pagkatakot, nagpasya siyang gumawa ng aksyon upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang tindahan mula sa anumang panganib. Ang kanyang kalmadong reaksyon sa kabila ng matinding pangamba ay nagpapakita ng kanyang determinasyon. Buisit na determinasyon niya ulit-ulit. At tapang sa harap ng mga mapanganib na sitwasyon. Sa sandaling iyon ay nagpapakita si Manuel ng katapangan at resiliensya. Patunay na kahit may takot, maaari pa rin siyang kumilos ng may katwiran at pagpapasya. Sa paglipas ng mga araw, isang balita ang biglang kumalat sa buong baryo. Ang mag-ina na itinuturing nila mga aswang ay biglang lumayas na. Hindi na nila matukoy kung bakit at saan sila pumunta. Ngunit ang mahalaga sa mga residente ay wala na silang nararamdamang takot mula sa mga mapanganib na nilalang. Nang mawala ang mga aswang, isang malaking ginhawa ang bumalot sa bawat tahanan. Ang mga tao ay muli nang nagkaroon ng sigla at katahimikan sa kanilang baryo. Ang kalsada ay muli nang nababalot ng mga batang naglalaro at mga tao na nagtitinda sa tabi ng daan. At ang kanilang komunidad ay tila bumalik sa normal matapos ang mga nakakabahalang pangyayari. Para kay Jeffrey at Manuel, ang balitang ito ay isang malaking ginhawa. Matapos ang mga pagsubok at takot na kanilang pinagdaanan, muling nakabalik ang kanilang tiwala sa kanilang kaligtasan at seguridad. Ang kanilang negosyo ay muli nang umunlad at hindi na nila kailangang magbantay ng bawat sandali mula sa mga posibleng panganib. Sa tuwing nagbabalik tanaw sila sa mga nangyari, naisip nila kung paano nila nalampasan ang mga hamon na iyon at ang kanilang determinasyon, pagtitiwala sa isa't isa at pananampalataya sa mga tradisyon ng kanilang komunidad ang nagtulak sa kanila na malalampasan ang lahat ng ito. Sa huli, ang kanilang pagiging matatag at nagkakaisa ang nagdala sa kanila sa tagumpay laban sa takot at panganib na hatid ng mga aswang. Ay, nabilang niyo ba kung ilang determinasyon, pangamba, takot? Ulit-ulit na salita